Eto na, biglang pangyayari, kasong plunder laban kay Sara Duterte. Kulungan ang bagsak, walang piyansa ang sinapit. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto na, mainit-tinit pa, kasong plunder laban kay Sara Duterte. Ito na ang sinapit. Nako ho, ay walang piyansa ho ito. Walang pansamantalang kalayaan, kulungan ang bagsak ni Sara Duterte. Nako po, isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Sa wakas, mga kaibigan, ito na ang hinihintay ng taong bayan, ang salitang kasong plunder laban ho kay Sara Duterte. Mga kaibigan, importanteng mahalaga itong ibabahagi ko po sa inyo. Dahil ito po ay in connection, latest update tungkol dito sa kakaharapin ni Sara Duterte. Walang kawala, huling-huli ho ito, mga kaibigan. Kahit tumakbo pa ito kahit saan, ay hindi na po ito makakatakbo. Nako ho, heto ho, inaanyayaan ko po kayo, kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po ako. Kapanapanabik ang ibabahagi ko po sa inyo. Panoorin hanggang dulo. Heto ho, shout out po sa lahat. Pinasasagot ng Office of the Ombudsman kay Vice President Sara Duterte at siyang pa-opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President ang reklamo ay sinampa ng House of Representatives ukol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Nako! Ay, heto na, mga kaibigan, pinasasagot na itong si Sara Duterte ng Ombudsman tungkol dito sa maling paggamit ng confidential funds. Wala nawang kawala dito si Sara Duterte. Bibigyan po natin maya-maya ng full komentary ito. Gusto ko munang ibahagi po sa inyo itong kapanapanabik pa na matutuklasan nyo dito sa ibabahagi ko po sa inyo. Alam ko ang nasa isip nyo. Matutuwa kayo na gustong yung mga naghahangad ng hustisya tungkol dito sa confidential funds. Ito na ang pagkakataon nyo para mag-celebrate, mga mahal kung taga-subaybay. Ito ho. Sa kautusay inilabas nitong Huwebes, June 19, binigyan ang mga nasasaktan ng hanggang 10 araw mula sa pagtanggap ng kautusan upang magsumite ng kanilang tugon, kasama ang mga salaysay ng mga saksi at iba pang ebidensya. Nagbabala ang Ombudsman na kung mabigo ang mga ito na maibigay ang kanilang sagot sa itinakdang panahon, ituturing itong pagtalikod sa karapatang magharap ng depensa at magpapatuloy ang investigasyon. Kabilang sa mga reklamo ay isinampa. Nako! Ay! Ito na, mga kaibigan, ang sinasabi ko. Kahapon nga balikan nyo ho yung vlog ko. Kasi ang sabi ko nga ho sa inyo doon ay huling-huli na at walang kawala itong si Sara Duterte. But alam ko ito na nakakuha ko ng impormasyon na tungkol dito sa kaso ng plunder ay magkakaroon po at mag-i-issue ang Ombudsman ng ganito. Ayaw ko lang pangunahan ho. Dahil kahit pa paano po, kahit ako ay maliit po na vlogger, mayroon din po tayong source na pinagkukunan, reliable source. Plunder, technical ang investigasyon. Kabilang sa mga reklamo ay isinampa ay plunder, technical malversation, falsification, perjury, bribery at paglabag sa konstitusyon, kaugnay ng paggamit ng halos 500 million peso confidential fund ng OBP at 112.5 million pesos na DepEd mula naman 2022 hanggang 2024. Binigyan din ng Ombudsman na hindi ito tatanggap. Maliwanag po, mga kaibigan. Plunder. Mag-focus tayo sa plunder. Marami po yung kaso at marami ang kasangkot, mga kaibigan. Dito muna tayo sa kasong plunder. Saka po yung ibang kaso. Dahil ipapaliwanag ko po sa inyo at tihimayin kung ano ang patutunguhan nito. Ito pa, patapusin muna natin
gat ng anumang motion to dismiss o motion to bill of particulars. Igandiin ng Ombudsman na hindi ito tatanggap ng anumang motion to dismiss o motion to bill of particulars. Aba, ay matindi ho yun. Binigyan din ng ombudsman na hindi ho sila tatanggap ng motion to bill at motion to dismiss. Ay ito na mga kaibigan ang ginaganong ko. Ay baka tayo kulangin sa oras. Ito po ay mabigat na kaso, mga kaibigan. Kasong plunder kay laban kay Sara Duterte. Kung ito man ho ay makalusot, dahil hindi po natin alam kung ano mangyayari sa impeachment. Kung makalusot po ito, like for example sa kasong impeachment, ay hindi po ito makalusot dito sa kasong plunder, mga kaibigan. Yung akin lang po ay kung, alam po naman natin na matibay din ng ebidensya dito sa impeachment. So kung hindi man ho ito makalusot at makatulan diyan ho sa impeachment trial sa Senado, ay napakadami pong kakaharapin ito. Mapatalsik bilang vice presidente, habang buhay, na ikangay perpetual disqualification na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, kumandidato, bawal na po yan. At syempre, kasong plunder pa, marami yung kakaharapin ito. So dito muna tayo sa kasong plunder, mga kaibigan. Alam po naman natin, ang ombudsman ay harap-harapan po yan na tagapagtanggol ng mga Duterte, ni Sara Duterte. Dahil ito po ay appointee ni Digong Duterte, ang ombudsman. Kilala nyo po yan. Ang ombudsman na yan. Noong nakaraang buwan, ay pinagtanggol ito si Sara Duterte na hindi dapat ituloy ang impeachment. Tagapagtanggol at abogado ni Sara Duterte. Ba't iba ho ngayon sa turo ng matitibay na ebidensya? Ay nilaglago si Sara Duterte at tuloy ang kasong plunder laban ho kay Sara Duterte na pinagbinigyan ng ultimatum ng ombudsman ng ilang araw para nang sa ganun ho magsumiti ng counter affidavit. Ang tanong, ito nga ay appointee ni Digong Duterte. Siyempre kakampihan nito ang kaso na plunder. Huwag po kayong mag-alala, mga kaibigan. Hanggang July na lang po itong ombudsman na nakapisto ngayon sa kasalukuyan. Bago magtapos po ang July, mga mahal kong taga-subaybay, ay magre-retiro na po ito. Mag-a-appointe po. Maglalagay po ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ng bagong ombudsman. Ay alangan naman, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay maglagay ng bagong ombudsman na ika nga po ang utak ay hindi maasahan. Kailangan maglagay, at alam ko nasa isip na ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na ang ilalagay niya na ombudsman ay karapat-dapat walang kinikilingan basta't may ebidensya na yan ho ang magdadala kay Sara Duterte sa kulungan upang itong kasong plunder ay gumulong ng tuluyan. Kaya doon po sa mga nagtatanong, bias itong si ombudsman ngayon, wag po kayong mag-alala. Malapit na ho, mahigit 1 linggo na lang ang panunungkulan nito dahil bago magtapos ang July ho. So sabihin natin kalating buwan pa ang iintahin. Magre-retiro na po ito. Nako, kinulong po tayo sa oras. Bigyan natin ng part 2. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.